after 20 years. 20 years, diba? Opo. 20 years na ngayon. In 20 years time, magkano na yung 1.5 na yan? Masasabi po natin, ano na siya, millions na po talaga. Millions, Opo. with S. Opo, millions. Hindi mo Ay, sorry po, nadulas na. Pero yun nga po, malaki po talaga. Napakasaya Okay, po. okay. Kahit po ako mismo sa sarili ko, na-overwhelm po ako. Ah. Kasi po, yung pong bagay na ginusto ko lang gawin, nang hindi ko po iniisip na dito ako yayaman. Hindi naman po mayaman, magkakapera, nangyari po. Kaya nakaka-overwhelm po. Napakasaya po. On a yearly basis, ilang million, Vincent? Siguro po yan. Gross. Huwag nating sabihin Censored na lang po siguro. Siguro nandun na, papunta Sige, na. ibibib. Papunta na po siguro sa pag-yearly. Siguro kaya naman po siguro ng at least ay mga sa setup po namin ngayon, Itong setup na ito ngayon. mabilis. This is, ang herd mo dito nasa 100, no? Breeders, Nasa ano more po or less. yan, siguro pa rin estimate po nasa gross po yun. Ang liit lang po nun. Ayun, ano po yun? Noon pa lang po sa native yun. Yun po, Okay. yun naman po, Ngayon, malaki po ulan. Okay, malaki po ulan. malaki. Baka po kasi sabihin nila, baka sir, meron kayo 1.5. Naintindihan natin yan. Kasi continuously, you keep on bringing new animals to upgrade, di ba? Yung Yes herd po. mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kaya malakas ka makabenta, malakas ka mag-social media. Hindi ko po Ano? masasabing ganun. Dahil ako po talaga yung mahihiyain. Okay. Nahihiya po ako mga magbablog, magbibideo. Oh. Ang number one talaga po ay pagiging tapat. Kasi ako naman po before wala pa pong may Facebook na po pero hindi pa po ako nag-upload. Pinupuntahan po ako dito, personal po kami nag-uusap. Nagiging tapat lang po ako, sinasabi ko po yung advantages, disadvantages, ano po ang mga risk, ano po ang kailangan nilang ingatan. Kapag ginaguide ko na po sila. Kung ako po ay na-mentor ng maayos, gusto ko pong ipasa sa kanila yung ganung bagay. Gusto ko po na may-mentor ko rin sila na maayos. Hindi po ako madamot sa learnings. Gusto ko po ay maiwasan na po nila na yung mga setbacks po na pwede naman maiwasan. Yun po. Kaya ganun lang po, parang tiwala lang po. Kung sila po yung nagtiwala na lumapit sa akin, ako po yung masayang-masaya na tulungan po sila palagi. Wala po akong ginegrade kung sila ay mayaman o mahirap, may pangalan o wala. As long as pumunta po sila dito, welcome na welcome po sila palagi. So, dun pa lang po ako yung masayang-masaya na yung pong makita ko po na kami po yung nakapag-done deal, nakakuha po sila. Tapos sobrang satisfied po sila. Tapos yun naman pong discount, napapansin nga po ng iba, medyo malaki minsan, minsan naman maliit. Yun naman po talaga, hanggat kaya ko pong ibibigay ko po. Minsan po, kahit ang tubo po ay maunti na, pang maintenance na lang po yung kikitain. Pag minsan po tulong talaga, binibigay ko pa rin po. Dahil yun naman po after ilang taon, alam ko naman po na may balik po yung mga ganyang bagay po. Balikan natin yung goat siguro. Apo. Sabi mo 8 years old. Yes po. Sino nag-introduce sa'yo ng goat? Tatay ko po. Tatay ko po mahilig magpaiwi pa. Pinapaalagaan lang namin. Opo. Kukunin lang namin pag piyesta, kaya birthday namin. Papatayin. Pangkatay. Opo. Ngayon, sabi ko po, ayoko nang kinakatay. Oh. Gusto ko po ay inaalagaan kasi natutuwa nga po ako mag-breed. Oh. Yung na-imagine ko po kasi pag-breed ko siya sa magandang lalaki, magandang babae. Maganda po yung magiging anak. Tapos yung magiging magandang anak, ibibreed ko pa po sa mas maganda. Kaya po talaga, ang passion ko po talaga yung more on breeding po talaga. So from 8 years old, kailan mo na-realize na dapat mong seryosohin na talaga yon? Nung ako po ay 25. College na. After Graduate na po ako. ng college. Pero nandun na po siguro yun ng college ko kasi ang thinking ko po nung college, kaya po ako nag-take ng engineering degree. Para po mabilis magkatrabaho, magkaroon po ako ng pampuhunan. Kasi ang gusto ko po talaga yung mag-business po ng mga hayop. Okay.
Tapos yun Ba't nga. hindi ka nag-vet? Eh, animal science? hindi po siya familiar sa akin before. Mhm. So, nung batch ko po, parang, ang in-demand po engineering. Okay. So, kaya yun po ang tinake ko. Mm. Tapos yun, naging gano'n naman nga po. Pero hindi po naging smooth sailing yun. Parang nag-work po ako, nakaipon ng konti, nag-start nga po ako. Then, after nun, nag-resign. Tapos, medyo maraming setbacks nga. Sabi ko nga po, maraming mga experiences na dapat nagbigay sa akin ng aral. Mm. Nagtrabaho po ulit ako. Tapos nag-ipon po ulit ako. Tapos doon ko po na-realize pagka-resign ko na yun, ito na po talaga. So, ano yung mga setbacks na na-experience Kagaya mo? ko, sabi ko po kanina, yung pagbili po natin ng mga, akala ko po talaga, Totoo. magandang kalidad na. Oo. Yun pala po, medyo hindi pala po angkop dun sa price na binayaran ko. Upgraded lang pala. Yes po. Yun po ang dito sa amin sa MJ Boer Goat Farm. Hindi po namin gustong maranasan ng mga future clients po namin. Oo. So, naging tapat po tayo palagi. Meron po tayong Class A, Class B. Hindi naman po lagi maganda yung produce. Dinideclare po natin, ibinibigay po natin mas mababang halaga. Pero sinasabi din po natin na yun ay maganda din linyada, hindi lang siya ganun lumabas. Yun, all throughout po ng experience, ina-explain po namin. Sineshare po namin lagi para, yun nga po, maging aral din sa kanila. Tsaka sabi ko nga po, tiwala lang lagi. Kasi ito po yung mga eggs yan. Kaya sa mga gusto po umorder yan, dito po, Dami. lagi pong fresh. Madami Wala po kang yan. problema sa buyer. Wala naman po. Nito lang pong nakaraang siguro nung bakasyon, Oo. doon po bumababa ang price. Sobrang dami. Ang price po ang bumababa kasi Bumababa, oo. po kasi ang demand, gawa po walang pasok yung mga school. Oo. Pero tuloy-tuloy pa rin pambenta. Di mas Yun lang bumaba naman po. pag walang pasok. Yun lang naman po. Tapos pag po may pasok na, tumataas na po ulit yung price. December, malakas. Opo, Mahal. mahal po. Kasi mataas yung demand, ubusan. Pero kanaganda naman po, kahit pumababa ang price, ubus pa rin naman po lagi na ubus. Hindi naman po kami natatagalan dito ng egg. Lagi po siyang fresh. Ano mas gusto mo? Kambing o... Kambing po talaga ako eh. Yan po si Ate Kambing Jen, talaga. ang asawa Ano? po ni Kuya Ming. Siya po ang namamahala ng ano, siya po may-ari at namamahala. Dahil yun nga po sabi So, ko ang nga, parents mo hindi dito nakatira? Sa iba? hindi po nakatira dito, pero mostly po lagi nandito din. Oo. Parang dahil dito na nga po ako eh, sa pool. Saan ka nakatira? Bale? Bali po, Malimot po dito din, pero may bahay din po kami dyan sa may highway, meron din po sa Lipa. Pero marami po eh, ano na po eh, iba't iba na po ang bahay. Ito po lahat ay gawang Batangas. Yan, mga suman. Ito po yung sumang balinghoy kung tawagin. Opo, balinghoy po, yakamote kumbaga. Tapos ito po yung tamalis. Yung magkayakap, pero yan po yung magkahiwalay na sila ngayon. May pulot po yung kasama. Tapos ito po yung malagkit. Ito po yung malagkit na suman, yung may tamis na po. Yan. Lahat po ay gawa dito sa San Jose. Kasi ito pong nasa ilalim ay yung mamon po. Tabla. Dahil nga po dito maraming itlog. So maganda po ang mga tinapay dito. Okay, Vincent. More or less, matagal ka na rin. Yes po talaga. Matagal ka na nag-goat. Sa tagal-tagal mong nag-goat, ano yung mga major na lessons? Lessons po. Pinaka ano po talaga is yung ating pong ginastos nga, nagkamali po tayo ng bili. Nagtiwala po tayo sa iba kaso yun nga, medyo mali yung nakuha natin. Then, kasi magse-setbacks po tayo ng parang 2 years kasi ibibreed po natin sila, doon pa lang natin malalaman. Doon mo lang nalaman after 2 years Opo, na yung binili mo pala ng mahal, hindi pala yun yung... Opo, kasi po paglabas po niya, hindi po siya ganun kaganda. Oo. Tuwid po yung mga nguso, maliliit po yung mga binti. So, doon po malalaman po talaga natin na may problem po doon sa nabili natin. So, ganun po, bibili ulit tayo ng bago, maghahanap po tayo mas mapapagkatiwalaan. Then, after naman po ito, nakakuha tayo. Then, continuous Paano na po ka yung breeding. naghanap paano mo hinanap yung mga reliable Kagaya, source? kagaya ko lang din po kung paano po din sila makipag-usap sa kapwa ko, kliyente, customer, na tapat po sila. Tapos, yun nga, willing po silang tumulong sa mga baguhan. Hindi po sila basta-basta lang nagbebenta and that's it na po. So, Okay. long term po yung connection. Yeah. Sa ngayon, yung mga baguhan na gustong pumasok, ano ang dapat nilang gawin
para hindi matulad doon sa experience mo na naloko? Bali po ay siguro let's do some research muna po kung Research. magkano po talaga yung actual price po ng mga bower natin. Then hanap po tayo ng mga legit na breeder. Yung mapupuntahan po natin yung farm. Pinakamaganda po yung makikita natin yung both parents po niya. Bonus na po kung may mga certificate pong nare-release. Okay. Tapos po, syempre, yung hindi po siya, yung alam po natin mapapagkatiwalaan yung kausap po natin. Instinct pa rin po. Oo. Kailangan Yun mong po. Opo. makiramdam din. Yes po, talaga. And marami ba yung mga nagbebenta na nagtitrade lang? Yes po, marami po. Medyo, hindi naman sa but more or less baka doon may, hindi naman nating sinasabi. Opo, hindi po natin sinasabi. Marami naman po tama pa din. Opo, marami pong mga babait pa din. Mas maganda kung yung mga may farms talaga Yes po. dapat ang puntahan. Mapa-backyard breeder po, small-time breeders. As long as sila po talaga yung Nag-breed. maganda po talaga silang bilhan. Regardless, malaki o maliit. Yes po, tama Basta po. may farm. Basta po may farm. Kasi dito naman po, hindi naman po kailangan sobrang dami ng kambing para po masabing maganda. Oo. Mag-start lang po kayo sa dalawa, isang lalaki, isang babae. Basta po maganda yung simula, namuhunan po tayo ng tama, inalagaan po natin sila everyday ng maganda, minahal po natin yung alaga, yun. Maganda po yung magiging result. Yeah. Then yung maganda pong result, may ipasa po natin yung sa kapwa breeder natin, matutulungan po natin sila, and hopefully po yung naging kliyente natin, ganun din po yung gagawin nila sa future pong kliyente nila. Okay, so yung Yun mga po. bago na mag-start ng goat farming, anong business model ang advice mo sa kanila? Is it breeding or fattening or dairy? For me po siguro, mas maganda kung both para Okay. matry nila parehas and learn by experience po kung mas sa area po nila. Saka later siya mag-decide Opo. kung saan siya. Opo. Kung Okay. lamang po sila sa area nila na marami pong market ang meat, so mag-proceed po sila doon. Pero Okay. kung kagaya ko po na more on, nakita ko po talaga na more sa breeding po ako, mas nag-pursue po ako sa breeding. Kasi nandun po talaga yung kita. Pero yung sa meat po talaga, malaki din po yung kita, tsaka mas Okay. mabilis po yung market. Mabilis. Yes po. Kasi every fiesta po, every occasion, Oo. kailangan po natin ng kambing kasi yan po ang pinaka-premium nating meat dito sa Pinas, kumbaga. Oo. Tapos, Actually, doon sa meat nga marami kang, 'di ba, daming karinderya na opo. nag-offer ng yung Opo. mga kambingan, Opo. ganyan. Madalas yan, nagkakaroon sila ng problem Opo. ng source. Opo, nang mataas po kasi yung demand, low na po yung supply. Tapos, ma-share ko lang din po, para po sa akin, mas malaki pa po talaga ang future ng kambing, lalo sa meat. Kasi po, paunti po yung nag-aalaga ng for meat production, lalo po't nauubos yung mga space nating lupa dito. Oo. So, umunti yung breeder, umunti yung supply, tumataas po yung demand. Pataas po ng pataas yung value. Oo. So, para sa akin po talaga, lalo sa mga gusto mag-start, napakagandang panahon po ngayon para magsimula. Hindi pa po huli. Baka po kasi sabihin, ay, nauna na yan. Oo. So, Mahihirapan even na yung tayo. mga bago na mag-start, meron silang lulugaran Yes dito po, sa industry na to. makakasabay. Kahit po kasi ganito nakadami, hindi pa naman po ito kadamihan para sa iba, pero para sa akin po madami na ito. Kulang na kulang pa rin po ang nabibreed namin yearly sa demand po na pumapasok sa amin. Okay, so may demand para sa meat. Sino naman ang mga para sa breeding katulad mo? Ano yung characteristic ng mga Siguro po, negosyante o magiging negosyante ng kambing na bagay sa kanila ang breeding? para sa akin po ay yung mga enthusiast po talaga. Kagaya ko, mahal po sa alaga, gusto maganda. Ako po Batanggenyo, mayabang. Gusto po may magandang kambing sa bakuran. Yan po. Yung mga mahilig sa maganda. Opo, mahilig po sa maganda. Papasukin niyo po talaga tong pagkakambing dahil sino ga naman po ang gustong ang alaga niyo hindi pinakamaganda sa lahat. Siyempre po, mahal niyo po ang isang bagay, gusto niyo po lumabas yung pinakamaganda. Kasi lahat naman po ng minamahal natin ay gusto natin ay mapaganda. Okay. Yun po. May idea ka rin sino naman ang mga bagay for dairy? Sa dairy po ay yan pong mga Anglo-Nubian po. Sila po yung kalimitang ginagamit po for milk production. Makulit ah. Yes po, mababait po yan, yung mga yan. Ito po ay 4 months old, kagaya 4 po months niyan. lang to. Yes po. Ayan. Sige, ano ang kasi madaming nag-iisip ng papasok kasi nga gusto nila negosyo. Opo. Gusto nila kumita. Opo. Okay, so ano ang dapat nilang gawin
para kumita. Kasi maraming storya na hindi kumikita. Opo. In general na po ito para sa akin po. Yes. Marami po kasi tanong naging ganyan sa akin. So, piliin po nila yung gusto nilang ginagawa everyday. Yung hilig Okay. po nila, yung gusto po nilang gawin everyday na hindi sila mapapagod. Even though pagod sila, continuous pa rin po nilang gagawin. Yun ang pasukin nilang business. Kasi kung gusto nilang gawin, kahit nakakapagod, hindi niya Hindi nararamdaman po, yung pagod. Tsaka hindi po niya titigilan yan. Hindi niya titigilan. Opo. Kagaya ko po, passion ko po itong pagkakambing. Pinasok ko po ito, ginawa kong business. So regardless kung gaano kadami yung challenges, tuloy Yes pa po. rin. Yes po. Okay. Ganun lang po. Walang sukuan po. Aha. Ang talo lang po ay ang sumuko. Yun lang po ang tatandaan nyo sa business. Kahit po maraming setbacks, tuloy-tuloy pa rin po. Makakabangon pa rin naman po pag ganun. Mm-mm. Okay. Batang-bata ka, at the age, sabi mo, of 28 28, po. Yes po. na kuha mo yung first Million po. million. Opo. Okay. Pwede rin ba sa kanila yan? Pwede po, sigurado po. Lalo po kung may tama kayong mentor, tamang materyales po. Tapos, lakas po ng loob, pinakamahalaga. Siyempre po, yung sipag. Tapos, sasamahan po ng konting swerte. Kayang-kaya po. Swerte. Kahit konting-konting swerte po. Ilang percent? Kahit po 5%, 95 po sipag. Yun. 95% sipag, 5% swerte. Yes po. Kasi nagsisimula po talaga lahat sa sipag. Hindi kasi swertehin kung hindi mo gagawin Yes yung 95%. po. Basta po pag nagkaroon kayo ng chance, i-grab nyo po yun. Oo. Wag na po magdalawang isip. Oo. Ganun po talaga ang buhay eh. Minsan sugal po talaga. Sabi nga, wala pong mananalo kung hindi mo sisimulan. Hindi sisimula. Okay. Na-mention mo yung, sabi mo kanina, basta may opportunity. Yes po. Okay. Marami kasi sa atin, andyan na yung opportunity, hindi nakikita. Yes po. Okay. Paano mag-identify ng isang opportunity na nasa harapan mo na? Sa akin po kasi, ang thinking ko regarding sa opportunity, every time nakikita ko siyang pwede kong pagkakitaan, alam kong tama yung gagawin, alam kong wala akong madadaan ng ibang tao, ginagrab ko po talaga. Pinag-aaralan ko, inaaral ko kung paano yung gagawin dito. Then, same time, grinab ko ng oportunidad po doon. Hindi yung hindi ako tsaka ako pag-aaralan. Sabay na po yun. Ibig sabihin po, dapat, every time po may ganyang oportunidad, dapat po malakas ang loob natin. Kasi sabi natin, pagtaas ng pangarap, dapat paglakas din ang loob. Pagtaas ng pangarap, Lakas po ng loob. Lakas ng loob. Opo. Kasi po, pagtaas po ng pangarap, mas nakakatakot po yan. Kasi mas malaki din po yung magiging balik po sa atin. Ganun po. Kung tayo po ay mananalo o matatalo. Pero nandun nga po yun eh. Alangan naman po mag-stick tayo sa stable lang tayo. Yeah. So, kailangan po natin umalis sa ating safe zone, sa ating at mag-continue po. Mag-strive pa ng maganda. Nag-start ka sa native. Yes po. Upgraded. Upgraded. Magkano yung puhunan nun, nung Balik, native? hindi ko lang po alam sa airpat po, pero before po kasi nagbibili kami nung ako yung elementary, nasa 1.5 lang. 1.5, Sa mga native po noon. Pagpalagyan na nating 1.5. Nag-start Opo. ka sa 1.5. Okay. After 20 years. 20 years, years. diba? Opo. 20 years na ngayon. In 20 years time, magkano na yung 1.5 na yun? Masasabi po natin, ano na siya, millions na po talaga. Millions Opo. with S. Opo, millions. Hindi mo Ay, sorry po, nadulas na. Pero yun nga po, malaki po talaga. Napakasaya Okay, po. okay. Kahit po ako mismo sa sarili ko, na-overwhelm po ako. Ah, ah. Kasi po, yung pong bagay na ginusto ko lang gawin, nang hindi ko po iniisip na dito ako yayaman. Hindi naman po mayaman, magkakapera, nangyari po. Kaya nakaka-overwhelm po. Napakasaya po. On a yearly basis, ilang million, Vincent? Siguro po yan. Gross! Huwag nating sabihin Censored na lang po siguro. Siguro nandun na, papunta Sige, na. ibibib. Papunta na po siguro sa pag-yearly. Siguro kaya naman po siguro ng at least ay mga sa setup po namin ngayon, Itong setup na ito computing ko ngayon. mabilis. This is, ang herd mo dito nasa 100, no? Breeders, Nasa ano more po or less. yan, siguro pa rin estimate po nasa gross po yun. Ang liit lang po nun. Ayun, ano po yun? Noon pa lang po sa native yun. Yun po, Okay. yun naman po- Ngayon, malaki puhunan. Oo. Okay, malaki puhunan. malaki. Baka po kasi sabihin nila, baka sir, meron kayo 1.5. Naintindihan Hindi- natin Opo. yan. Kasi continuously, you keep on bringing new Opo. animals to Opo. upgrade, di ba? Yung Yes herd po. mo. Yan. So, tuloy-tuloy din yung puhunan. In Japanese term po, Kaizen, continuous Kaizen. improving. Yes. Continuous improvement. So, hindi po tayo nag-stop. Kahit po napakaganda na ngayon, para sa akin ito, nag-continue pa tayo pag-iisip kung paano Okay. pa mas mapapaganda. Yan. Vincent, ang tanong ko sa'yo, you're so young,
Ilan taon ka lang ngayon? 28 po. 29 coming December. Na, magiging 29 pa lang, nag-full-time ka sa business, ang aga-aga, ginibap mo yung career mo. Yes po. Di ba? Hindi ba nakapanghinayang yun na i-give up mo yung isang career at a young age? Kasi madalas, yung mga pumupunta sa farming, yung mga retiree, Apo. napagod na, na-burn Apo. out na dun sa Apo. work, then gusto na lang magbagong, ano, di ba? Direction. But ikaw, you're so young. Bakit ka? Kasi po, yun nga, sabi ko nga po kanina, college pa lang po ako. Ginamit ko na pong yung course na yun, kaya ko po tinake para mas mabilis makapag-work, mas mabilis po ako magkaroon ng puhunan, at mabilis po ako makapag-start ng sarili kong business. So yung ilang years ka nag-work? 2 years? 3 years po. Yung 3 years na yun, nakaipon ka? Nang konti po, tapos in-start ko po siya sa isa. Aha. Sabay ko po ako nagwo-work, pinapag-grow ko na po yung isa. Then, Nakaganon na. Ganon-ganon lang po. Kaya po, talagang dinaanan ko po every step po ng process. Okay. Hindi po ako nag-leap. Yan. Bukod doon sa naloko ka ng una, ano Hindi. pang challenges na Opo, opo. lesson, nagbigay sa'yo ng Opo, lesson na dapat nila iwasan. Opo, kaya po dito po talaga sa MJ Borgoat Farm po, yun po pinopromote namin. Yung bagay, trust po talaga. Yung Oh my pare-pare. God, sorry daddy. Hinilan niyo po. Isa pa Kaya na ba mo? Okay. Yung question. So, ano, aside from naranasan mo yung hindi honest na mga katransact, di ba? Bukod doon, ano pa yung mga importante na kailangan nilang tamang gawin dito sa goat farming? Bali, yun nga po, sabi ko nga po kanina, pag-aralan muna natin, yung papasukin natin. Kung hilig nyo kung hilig nyo naman po talaga yung ganito, yung goat farming, so alam ko po, continuous kayo everyday, nagsa-search kayo, nag-scroll kayo regarding sa goats. Yun, tapos alam niyo naman yung tamang value. So, wag po tayo magpadala dun sa sobrang baba. Siyempre, dapat pinag-aralan natin. Alam natin yung tama Alam sa mo mali. dapat yung totoong presyo. Opo, Tapos doon yung po talaga. bibilhin mo, hindi dapat nalalayo doon. Pag binabargain yan, Opo. parang it's too good to be true, no? Opo. Parang may something. Tama po. Yung pagtawad, paghingi po ng discount, wala pong Normal. problem yun. Kasi tulungan po tayo eh. Mm. Kumbaga medyo nakangat po ako ng konti, nagkaroon po ako ng konti, pwede kitang paluwagan. Ngayon, sana yung susunod naman, ganun din. Pero at the same time, yung value, itinataas natin. Yeah. Ganun po. Hindi po yung parang ibinababa natin yung value. Marami na nga tayo nagkakambing. Kaso, pinababa natin yung value, binaba natin yung quality. Pahina na pahina yung future na ating pinapasok. So, dapat po, tulungan tayo sa pagtaas. Kagaya po natin, pinopromote po natin yung pagbabalik ng value dati ng kambing. Why? Yung ano mo, Kaya dyan, takutin mo nga muna to. ano ang feature ng yung farm? Bali po, Anong gusto yun. mo pang gawin? Ito po ang pinakamaganda dyan. Hindi ko po talaga alam kung paano din ang future nito. Okay. Basta akin po, everyday, ginagawa ko po yung best ko, nag-iisip po ako ng mga plan for tomorrow. Stay commitment lang din po talaga. Committed lang po talaga ako dito. Yun lang po muna. Pero po yung sa future, basta alam ko po, ito po yung gusto kong gawin. Ito po yung mahal kong gawin at ito po ang gugustuhin kong gawin hanggang pagtanda. Hanggang pagtanda. Opo, talaga. Ang mag-alaga po ng mga hayop. Ito po business talaga. So ano yan? Anong buhay mo? Umiikot lang dito? Walang gimmick? Walang ano? Di po, normal pa din naman po akong binata. Okay, Ako okay. po ay gumigimik pag weekend. Weekends. Umattend din po ako ng mga birthday parties. Aha. Yun, lumalabas din po. Nagpo-food trip, pumunta sa iba, nagta-travel. Mhm. Same lang din po talaga ng normal late 20s. Okay. Pero yun po, nandito pa rin po talaga. Ang puso ko po yung nandito sa pag-farming. Yeah, at least ang maganda sa'yo ay nag-start ng maaga kasi yung farming ay hindi yan nakukuha ng mabilisan. Maraming lessons, maraming pag-aaralan at maraming mistakes na may encounter, marami kang ikukorek. So mahabang oras yun. Opo. Years of experience yun bago ka pagaling ng pagaling. At yun ang advantage ng bata na nag-uumpisa. Opo. Oo. Kasi kung medyo late ka na, magmamadali ka, Opo. hindi mo pwedeng madaliin. So Opo. nagkakaroon lalo ng maraming mistakes. Tama po. Okay. Vincent, paano kanila makakontakt? Social media, numbers? Bali, Facebook ko po is Vincent Velasquez. TikTok ko din po is Vincent Velasquez. Ang page po nitong aking farm ay MJ Bower Goat Farm po. Pwede niyo pong i-search sa MJ J. Bower Goat Farm Anong po. ibig sabihin ng MJ? Si MJ po ay si Kuya po at si Ate. Si Kuya Melvin po at si Ate Jen po. Yun po. Kayo, sa inyo pala nakapangalan Opo, natin. sa amin po.
Dapat nagpapakita ka rin sa video. Yan po ang puso ng aming kabigayan. Kakulit eh. Doon ka na nga, pabababae muna kita. Dito ka muna, dito ka muna. Talan dito eh, babae. Naku, lagi ka lilikutin yan. Dito ka na. Dito. Si Kuya Melvin at saka si Ma'am Jennifer dapat nagpapakita. Sa kanila pala nakapangalan yung goat farm. Opo, sila po ang kinuha na namin ng initial. Ayan. Kahit malayuan lang. Sila po ang mentor ko. Sila po. Oh, okay. Sila po ang nagme-mentor sa akin from the start. Opo. Ayan. Magandang point yun. Yung sinabi mo na dapat may mentor ka. Yes po, yun po Lagi. talaga. Oo. Yun naman po ang kalimitan naming ano. Kakainin yun. Ito natin. Saka nga dito. Kaya sumakay ka muna din eh. Pumasok ka muna. Para matapos natin. At talagang kukulitin na yan. Yun nga, dito sa akin, ang pinopromote ko din po, hindi lang basta bumili, i-mentor ko din sila. I-share ko din yung experience. I see. Opo, parang yun So po. yun ang maganda doon. Hindi ka lang basta bumili ng goat. Yes po. I-mentor ka para mag-succeed Opo. ka. So yung naging natutunan ko po sa experience ko all throughout ng pagkakambing ko, i-share ko po sa inyo, sa mga kliyente ko, o kahit hindi ko po kliyente. Yeah. Mag-chat lang po kayo sa akin, mga tanong nyo po, mga problema nyo po sa pagkakambing, baka po matutulungan ko kayo. Masasharean ko po kayo ng experience. Ang galing ni Vincent. Yun yung pinakamagandang narinig ko today. Yung hindi ka lang basta bibili ng goat, i-mentor ka. Opo, kasi dun po talaga, yun po ang pinakamahalaga sa lahat po ng business para sa akin. Yung may mag-mentor po sa atin para yung sarili po nating idea, isasabay po natin dun sa idea ng mini-mentor nating nauna na sa atin, mas mapapaganda po natin. Yun po. Malayo pa mararating ni Vincent. Ay, thank you po. Sana po. Sana po. Alright, thank you so much. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Salamat din po sa Marami pagpunta kaming dito. natutunan kahit na dito sa agribusiness, kahit na mas bata, sigurado meron ka ring matututunan. Salamat po ng marami sa pagbisita din dito sa MJ Bowie Goat Farm po. Ay, sir, thank you po talaga sa inyo na madami ha. Pag po kayo magagawi dito, tawagan niyo po ako, padalan ko po kayong Gotong, Batangas. Yan, sabi niyo kape ni ma'am, papadalan ko po kayo lagi. Tsaka pag may nagustuhan po kayo diyang food, lalo yung Mamon de Tabla. Ang tawag, yun po yung specialty ng San Jose. Masarap po yun, lalo sa umaga, breakfast. Partner po sa kape. Malambot lang po yun. Dalawin ka namin pag naliligo kami ng San Jose. Opo, lagi po kayo dito. Merch lang ng Opo, agribusiness. dahil pala po yung naisuot ko na agad. Thank you so much po. Oo. Ganda. Pwede ko na pong buksan ano. Oh, ayan, bibigyan kita ng fertilizer na nanggaling sa napakalayo dito sa San Jose, Batangas. Opo. Dito rin po galing. Yan, Greenland. Oo, napakalayo. Ay, thank you po. Gamit mo sa mga halaman. Napakalayo, Greenland. Thank you po dito. Organic. Ginagamit nila sa mais Fertilizer. nila. Pag yung pang silage nila. Ang dami. Sakto. Picture. So, welcome po kayo dito ha. Kayo po kayo mapapadaan. Pag-igilin mo nga, baka may mga pangit. Kasi pag sa akin na may edit ko. Oo, edit ko po na maayos yan. Ayaw. Di bale, magpapalit na. Thank you po na madami. Ingat po kayo. Thank you po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.